Good evening sa ating lahat mga kapatid namin kay Kristo at welcome po sa ating episode 2 ng ating Ayon sa Nasusulat. At narito nga po ang inyong kapatid at kaibigan at maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, na pumapailang lang sa inyong screen. No? At kasalukuyan, na inaantay natin ang pagdating ng ating partner at kausap at kasama dito sa ating program na Ayon sa Nasusulat Ministry na si Brother Mark Joval Reyes. No? So inaantay natin ang kanyang pagdating at harinawa ay siya ay makaabot sa ating programang ito, no? At ngayong gabi ay bago tayo magsimula ay nais kong pasalamatan ang church kung saan tayo naglingkod nitong nakaraan, no? Ang Tigpalas San Miguel Bulacan Seventh-day Adventist Church. No, maraming salamat kay Elder Myro at sa kanyang sangbahayan na tayo ay pinatuloy sa kanyang tahanan ng isang gabi. At pinasasalamatan natin yung mga kapatiran na nag-welcome sa atin dyan. Napakaganda po ng inyong church at maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa inyong maliit na lingkod. Ano? So, muli po para sa mga bagong tutok sa ating programa na Ayon sa Nasusulat Ministry, magandang gabi po sa inyong lahat at nababasa nyo naman po sa aking screen ang aking pangalan, ang inyong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago. No? So ngayong gabing ito ay papapatuloy po natin ang ating programa habang inaantay natin ang kapatid na Mark Joval na pumasok sa ating link na isinend po sa kanya. So, yung ating issue na tatalakay ngayong gabing ito ay patungkol sa isang babala ng mga tao na sa darating na Abril 23 ay may darating daw na sakuna sa lahat ng tao. No? At ayon dito sa ating nakalap na impormasyon, yung kasaysayan ng rapture, no, ititag natin secret rapture ang kanilang nais na ipagbigay alam sa atin, sa ating kaalaman na siyang darating daw, sa susunod na araw. Ano? So ngayon, ayan. So, itong secret rapture, nais ko po sa inyong ipagbigay impormasyon o definisyon sa atin ang patungkol dito sa secret rapture. Ano? Ang secret rapture ho ay kinuha nila mula ho dito sa Mateo 24. No, kasi mababasa nga naman natin ang mga talatang ganito sa Mateo 24. Ano? At nung binasa nila itong talatang ito sa Mateo 24, ay kaagad sila nagkonklusyon, mga ginigino kong kapatid, sila ay nagkonklusyon na ito daw ay patungkol sa secret rapture. No, na ito daw ay bigla-biglang nawawala ang tao, ano, habang siya ay naglalakad, siya ay gumagawa sa kanilang tahanan, or ano pa man ginagawa ng isang tao, kapag ka siya inabutan ng secret rapture, no, lumilipad na lamang siya at nawawala na parang bula at iniaagaw sa ere. Ano? Minsan nga walang saplot, ano? Or meron, no? Kaya mababasa natin dito. Okay, start po natin basahin ito, ano? Basahin lang po natin itong Matthew chapter 24. Okay, ano po mababasa natin dito sa Matthew 24? Okay. Sabi dito sa Matthew 24, mga kapatid, sa Mateo 24,
Okay? Mateo 24, ang talata po mga kapatid ay nasa 39. Ganito ang ating mababasa. No? Okay, talatang 39, ganito ang ating mababasa mga kapatid. Okay. Sabi dito, ayan, kaya may dalawang tao, no, na nag-aani sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang babae, no, na nagtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. At magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman, no? Hindi ninyo nalalaman kung kailan darating ang inyong Panginoon, no? Dito po sa Matthew 24 verse 40 to 42, no, dito po nila ibinase yung kanilang spekulasyon or haka-haka na secret rapture. Di nga po katulad nito na pinagpapalagay nila na mayroong dalawang tao dito sa talatang ito na pagkasabi ay yung isa ay kukunin at yung isa naman ay iiwan, no? Ito ho yung kanilang pinagpapalagay. Sabi pa dito sa talata, no? Sabi pa ay hindi ninyo alam kung kailan darating. Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon. So pinagpapalagay nila na ito ay secret rapture. No? Bagaman wala silang nabasa, na gayon ay nagkonklusyon sila sapagkat oo nga naman, kinuha nga naman yung isa at sabi ng Panginoon, no, kukunin yung isa, iiwan ng isa at pagkatapos ay lihim ang pagdating ng ating Panginoon. No, kaya nga naman sabi nila, secret nga daw ang rapture na ito. Ano? Ayan. So, hindi ko po alam kung nasa ng kapatid na Mark, pero sana ay siya nasa mabuting kalagayan. Ano? So, ayan. Itong ating introduction, mga kapatid, patungkol dito sa secret rapture sa issue na ating tatalakayin ay nais nating itong bigyan linaw at diin sa inyo kung ano nga ba ang tunay na konteksto ng talatang ito ng banal na kasulatan. Sapagkat kung hindi natin uunawain ito ay mahuhulog tayo sa maling pagkaunawa ng Biblia. No? So, bago po tayo mas lumalim sa ating pagdidiskusyon, tayo po ay mananalangin muna upang tayo humingi ng gabay sa ating Panginoon. So tayo po manalangin mga kapatid. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nasa kataas-taasan, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Na muli kami magkakapatid, Panginoon, ay makapakikinig at mag-aaral ng iyong dakilang mga katotohanan, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, kami po ibuhusan ng inyong banal na dugo upang kami linisin mula sa aming mga kasalanan upang ang gagawin namin paglilingkod ay maging karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa aming gagawin pag-aaral, alam po namin, Panginoon, na kung wala po kayo, wala po kaming magagawa. Kaya, Panginoon, ina-acknowledge po namin ang aming kahinaan, Panginoon, sa inyong harapan. Kaya naman po, Panginoon, isugo niyo po sa amin ang Banal na Espiritu Santo upang sa ngayon, Panginoon, sa aming kalagitnaan ay maituro niyo po sa amin ang tamang salita, ang tamang doktrina at ang inyong buong kalooban, Panginoon. Upang siya'y laging masunod at ang inyong kalooban parati at kayo lamang ang papurihan ng tao at hindi po kami, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa pagkakataong ito, dinadalangin namin ng mga nanonood, Panginoon, sila man ay magkaroon ng kaliwanagan sa ng kanilang pag-iisip at maging bukas sa mga ganitong pakikinig ng iyong aral na nagmumula sa Biblia, Panginoon.
Maraming salamat po, Panginoon. Maging pagpapalat biyaya nawa po sa amin lahat ang pag-aaral na ito, Panginoon. At ito po ang aming sama-sama dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Okay? So, sa ating pagsisimula ng ating pag-aaral, dito sa ating episode 2 ng Ayon sa Nasusulat Ministry, mga kapatid, muli po para sa mga bagong nanonood, ang inyong manit na lingkod, Brother Denmar Santiago, ay sumasahing papawid na kasama ninyo sa buong isang oras na ating pagtalakay sa issue o paksang ito na ating pagsasalo-saluhan. Ano? Ito yung patungkol sa secret rapture, di umano. No? Secret nga daw. So, bakit pinaalam? Unang-una, di ba, from the word secret rapture, bakit nga naman ipinaalam nila ito sa publiko kung kailan? Secret nga eh. So, paano ho naging secret kung may nakakaalam? Ano? So, yun ho nakapagtataka. Okay, paano ho naging secret? Yung petsa na April 23, mga kaibigan, ito ay nakapagtataka. Ilang beses na ho ba tayo nagta-time setting? Halimbawa, pwede ko naman hulaan mga kapatid. Halimbawa, hula tayo na ang ulam ko ay ganito sa araw na ito. O, di ba? Pagkatapos, malalaman mo na nagkatotoo yun sapagkat ikaw mismo, no, nung araw na yun, naalala mo na sinabi mo nito nakarang araw na ang magiging ulam ko ay ganito. No, pwede mo naman hulaan yung mga bagay-bagay di ba? Pwede naman maging coincidence kung ating tatawagin. No, coincidence. Okay? So, secret rapture. Okay, sabi nila April 23. Bakit sa dami-dami ng petsa, bakit April 23? Ano meron ho sa April 23? Ay, hindi po natin alam. Ano ho ba meron sa April 23? Mga kapatid at mga kaibigan, natin i-check ang ating kalendaryo. Ano ho ba meron sa April 23? Ano? Ayan. So, okay. So, kapag sinabi nating secret rapture, unang-una sa lahat, ito nga ay sikreto. When you say secret, kapatid, ay ito ay lihim. Hindi dapat ito pinaalam. Sikreto nga eh. So bakit kailangan ipaalam sa tao na ito pala, mangyayari pala sa April 23 itong rapture na ito. Secret eh. Okay? So, kung secret, hindi dapat siya sinasabi. Secret niya eh. Oh. Ayun yung logic doon. Okay? Yun yung logic doon ngayon. Bilang mga Adventist, ano yung dapat natin paniwalaan? Ito bang haka-haka nila na April 23? Wala naman kasi sinasabi sa Biblia, mga kapatid, na petsa kung kailan darating ang Panginoon. Actually, itong ginagamit nilang Matthew 24, basahin po ulit natin. Itong Mateo 24 na kanilang ginagamit. Pansinin po ninyo dito po sa, di ba kanina ho, ang binasa natin ay Matthew 24, verse 40 to 42, iaakit lang po natin ang basa sa Matthew 24, verse 36, ganito ang sabi. Subalit tungkol sa araw at oras, tungkol sa araw at oras na iyon, ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak o ni ang anak, kundi ang ama lamang. Ayan. Okay, so maliwanag po dito sa verse 36, mga kaibigan, na ang anak lamang ang siyang nakakaalam ng oras at panahon, no, kung kailan darating ang itong sinasabi nating
kawakasan. Ano? Tanging ang anak lamang ang nakakaalam, mga kapatid. Ano? Ayan. Ano, internet connection. Nandiyan pa ba kayo? Okay. So nawala yung ating internet connection, chinek lang natin. Ano? So tuloy tayo. Yan. So pasensya na kayo sa ating internet connection sa ngayon. Ano? Ngayon lamang yan kasi nitong mga nakaraan ay inayos natin yung ating internet connection kasi maraming nagrereklamo talaga na kapag ako yung nagbo-broadcast ay nagkakaputol siya. Ano? So ngayon, itong Mateo 24 na tinutukoy natin kasi ito yung panahon ng kawakasan. Katulad nito, nung nakaraan, nung eclipse, ito mga kapatid at mga kaibigan, nung nakaraan, nung eclipse, nagbibigay sila o nag-i-speculate sila, nag-i-speculate sila ng time of the end, mga kapatid, no? Nag-speculate sila ng time of the end. Sa panahon na yan, okay? Na sabi nila sa panahon na yan, sa nitong nag-solar eclipse ay katapusan na raw ng mundo. Lagi na lang sila ganun. Kapag kami nagaganap na extraordinary, akala nila tatapos na yung mundo. At bago natin pagpatuloy itong ating pagpapalalim sa ating pag-aaral, ay i-welcome natin ang ating kasama, Brother Mark Joval. Magandang gabi sa iyo, kapatid. Magandang gabi po sa iyo, kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Sa ating po mga taga-subaybay. Naway ang gabay at patnubay po ng Panginoon sa ating pong pag-aaral ang patuloy po nating maranasan, mga kapatid. Back to you, Brother Denmark. Bago tayo magpatuloy, Brother Mark Joval, kakamustahin muna kita siyempre. Kasi yun ay buong isang linggo tayo, kapatid na Mark Joval, na hindi nagkausap. So, kamusta ka, kapatid, at ano pinagkaabalahan mo nitong mga nakaraan? Baka pwede mong i-share sa amin. Grabe, kapatid, ang aming travel sunod-sunod, gawa nung nakarampung linggo, mga kapatid, ay naging abala po ang inyong lingkod sa aming educational tour. Nagpunta po kami ng Naik, Cavite, tapos Manila. Tapos pagdating po namin, mga kapatid, ng Friday morning, 3 a.m., then pag afternoon po ng Friday ay umuwi kami ng Sorsogon upang mag-attend din ng DISCOM at maglingkod sa mga kapatid. Kaya kanina po ay kakarating lang po namin, Brother Denmark. Umalis kami ng 11:30 sa Sorsogon, tapos punta kami dito Camarines Norte, Santa Elena. Karating kami 5:30. Kaya ang inyo pong lingkod ay sabi ko kay Brother Denmark kanina, sabi ko, pwede ba, Brother Denmark, na alas 7 na lang tayo dahil nag-prepare po ako, mga kapatid, ng aking sarili. Ganun din ang atin pong ibabahagi na mga talakayan sa gabi pong ito. Okay, maraming salamat, Brother Mark Jovan. Talagang balang-abala ka, at purihin ng Panginoon sapagkat ikaw ay nakauwi ng ligtas. Salamat sa Diyos sapagkat siya'y napakabuti niya talaga. So, mga kapatid, ayan, ito natin ang ating pag-aaral. Brother Mark Joval, nais kitang bigyan ng information para makahabol ka. Nag-umpisa tayo dito sa Matthew 24, verses 40 to 42. Nasabi kasi diyan, kapatid, may nagtatrabaho sa bukid, ang isa'y kukunin. Ang isa naman daw ay maiiwan. Ganon din, may dalawang babae na nagtatrabaho sa gilingan, ang isa'y kukunin,
at ang isa'y iiwan. At sabi doon, no, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang kung kailan darating ang inyong Panginoon. So, pinagpapalagay nila, Brother Mark Jovan, lumabasa nila ito, nung itong mga talatang to, secret rapture na. No? So, bago natin ito talakayin, itong mga verses na ito, gusto ko munang tanungin ka doon sa iyong opinion about sa sinasabi nila na magtatapos na daw yung mundo kasi nag-solar, lunar eclipse na. No? Alam nyo, lumipas ay ilang araw, kapatid na Mark Jovan, hindi pa rin nagtatapos yung mundo. No? O ano ba ang masabi mo dyan? Anong talata yung kapatid? Matthew 24 verse ano? Verses 40 to 42. 40 to 42. 42. Okay, so salamat Brother Denmark sa pagbigay ng talata para sundan natin kung ano ba yung konteksto mga kapatid. Kasi tandaan po natin mga kapatid, sa pag-aaral po ng Biblia ay may sinusundan po tayong konteksto. Mahalaga po yun, Brother Denmark at mga kapatid, na dapat yun ay ating sinusundan. Alamin muna po natin kung ano po yung konteksto na pinag-uusapan dito sa Matthew chapter 24. So hindi muna tayo dito Brother Denmark sa verse 40. Kasi gusto ko pong isa-isahin muna sa mga kapatid kung ano ba yung konteksto ng buong kapitulo ng Mateo 24. Kasi may iba't iba po yan na konteksto mga kapatid. Hindi ko mo 24, isa na dyan ang pinag-uusapan. Hindi po mga kapatid. Sapagkat dito po, sa unang bahagi, kung makikita po natin yung versikulo 1 at versikulo 2, ay nagkaroon ng pag-uusap yung alagad po ng ating Panginoon, mga disipulo niya, tapos ang ating Panginoong Hesus, nagkaroon po sila ng usapan doon po sa bundok ng Olibo. At kung titignan po dito ang mga kahirapan at pag-uusig na darating. So meron pong sinabi ang ating Panginoon sa mga alagad na ito ay inyong mararanasan ang mga kahirapan at pag-uusig na darating. Hindi lamang darating sa inyo, kundi darating sa mga susunod pang henerasyon ng mga Kristiyano na kapananampalataya natin. Ngayon, sa madaling salita, dito naman po sa versikulo 15 hanggang versikulo 28 mga kapatid, ay pinag-uusapan dito ang karumaldumal na paglapastangan, mga kapatid. Dito na po natin makikita yung mga iba't ibang mga palatandaan na sinabi ng ating Panginoon. Katulad na po dyan yung pinag-uusapan natin kanina, mga kapatid, na pinagpauna na ni Brother Denmark na kung may eclipse ay darating na ang Panginoong Hesus. So maling-mali po yun mga kapatid. Meron po yan na na tamang batayan o tamang paraan ng pag-aaral mga kapatid. Sapagkat meron po itong kasaysayan mga kapatid. Makikita natin ito sa kasaysayan kung ano ba yung pinag-uusapan dito ng mga palatandaan. Yung tala, nahulog, yung buwan ay nagkaroon ng pagdilim o ang araw. Yan po mga kapatid, dito po ay pinag-usapan yan sa verse 15 hanggang 27 ang mga karumaldumal at paglapastangan. Sa verse 29 po hanggang 31, ang pagdating ng anak ng tao. So yan po yung konteksto dito. At dito naman sa verse 32 hanggang 35 mga kapatid ay ang aral mula sa puno ng igos. At dito na po tayo sa verse 40. Simula po itong verse 36 mga kapatid hanggang verse 40 po, ang pinag-uusapan po dito, walang taong nakakaalam ng araw o oras na yaon. Anong pinag-uusapan dito walang taong nakakaalam ng araw o oras na iyon? Walang nakakaalam po na sino mang tao kung kailan po darating ang Panginoong Hesus. Tandaan po natin yun mga kapatid. Ngayon, basahin natin yung verse 40. Ano ba dito yung sinasabi? Sabi dito, kaya may dalawang taong pumunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ano kaya dito ang sinasabi mga kapatid? Mas mabuti pang basahin muna natin yung verse 36 para makita natin kung ano ba yung pinag-uusapan dito sa verse 40 mga kapatid. Ang sabi dito, sa verse 36,
Sa Matthew chapter 24 pa rin ito mga kapatid. Subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang ama lamang. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak. Hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat at gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Kaya may dalawang taong pumunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ituloy natin sa 41 hanggang 44. Magbantay kayo. Verse 41. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Napakaganda mga kapatid. Mamaya, maglalapat tayo ng kaunting paliwanag. Ngunit, unawain ninyo ito na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. So ano daw pong pinag-uusapan dito mga kapatid? Makikita natin, sa pagbabasa pa lang natin ng talata, yung Bible po ay tinatawag natin, may self-interpretation po ito. Makikita pa lang natin dito yung kapaliwanagan na palaging binabanggit po ulit-ulit na wala pong nakakaalam na sino mang tao kung kailan po darating ang anak ng tao, ang ating Panginoong Kristo mga kapatid. Kung kayo po ay nagkakaroon ng agam-agam dito sa versikulo 36, isang nagpapakilalang tunay na iglesia, tingnan nyo, hindi nga alam ni Jesus kung kailan siya darating. Ay hindi po yun mga kapatid, ang ano dito, okay, sinabi dito na hindi alam ng anak kung kailan darating ay hindi na siya Panginoon. Ganito po ay pinag-uusapan dito yung authority. Iba yung authority ng ama, iba yung authority ng anak. Pero tandaan po natin, alam ng anak kung kailan po siya darating. Kundi, pagdating po sa kapasyahan, ang magpapasya sa kanyang pagdating ay ang ama, mga kapatid. So ngayon po, ibabalik ko muna po kay Brother Denmark. Ito pong ating pong usapin para may pagpatuloy po natin mga kapatid ang mga bagay po ito tungkol sa pagpapaliwanag ng Matthew 24 mga kapatid. Salamat, Brother Mark. Nakapagtataka ito, Brother Mark. Secret rapture daw. Secret eh. Pero nakapagtataka, bakit alam nila? Una bakit alam nila? Di ba secret? Number 2, bakit nila pinaalam? Hindi ba secret? Bakit sinasabi April 23? No? Ang tapang pa nakapost pa mismo dun sa Facebook. And remember, itong nagkakalat ng Facebook is non-religious website or Facebook na mismo ang gumagamit is international. So nakapagtataka naman na magpo-post tayo ng mga ganitong bagay na sinasabi daw ng mga astronomers, yung pagdating ng ating Panginoon ay April 23. Sino ang nagsabi po sa inyo na April 23 babalik ang ating Panginoong Hesukristo? No? Sino ho ang nagsabi sa inyo? Sabi nga ho dito sa talata, walang taong nakakaalam. Bakit po mas marunong pa tayo doon sa talata po, no? Ito po ay banal na kasulatan. No? Ibig sabihin po nito, kapatid na Mark at mga kapatid namin nanonood, pag sinabi po natin banal na kasulatan, ay ano po ito? Ito ay naglalaman ng salita ng ating Panginoon at ang mga nakasulat dito ay tiyak. No? Pagka sinabi natin tiyak, ito ay nagaganap talagang totoo. No? Kung ano sinasabi ng Biblia, yun din mga kapatid ang sinasabi ng kasaysayan.
no, lagi silang magkalapat, no, lagi silang magkatugma. At dito, mga kapatid, mapapansin natin, nakapagtataka talaga ito, April 23. Ano ho ba meron dyan sa April 23 na yan? Nakapagtataka naman, kasi alam nyo nito itong mga nakaraang taon, kapatid na Mark, may mga red moon o blood moon. Mga makatatlong ulit pa nga itong blood moon na ito na nagdugo yung buwan, nagkulay dugo ang buwan, no? Nag-speculate na naman sila na darating ang Panginoon. Hindi na naman dumating. Mga kaibigan ito, mga kapatid, minsan, Brother Mark, pag ako'y nag-speak ako sa church, lagi ko tinatanong sa mga kapatid, sabi ko, sino ho ba ang gustong pumunta, sino ho ba ang excited na makita ang Panginoon? Sino ho ang gustong pumunta sa langit? Lagi silang nakataas ang kamay. Pero pagdating ho sa bagay kapag tinanong ninyo ng follow-up question, kayo ba'y handa nang pumunta sa langit? O sino ho gustong mauna? Wala hong nagtataas sa kamay. No? Sapagkat alam po natin na hindi pa po tayo talaga handa sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga po, mayroon tayong mga pag-aaral na ganito upang tayo ay maging handa sa pagdating ng ating Panginoon. No? At sa bagay na ito, nais kong ibigay din sa inyo, katulad nito. Pabasahin ulit at binasa ni Brother Mark no, yung Mateo 24. Dito ho kasi, sa Mateo 24, makikita po natin ang usapin. Ito ang usapin nila, dito sa 3, yung versikulo 3, sabi niya, samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ang mga alagad. No? Lumapit sa kanya ang mga alagad. No? At nagsasabi, sabihin mo sa amin, ano ang mga mangyayari na mga bagay at ano ang mga tanda ng iyong pagdating at ang katapusan ng panahon. Ito, mapapansin natin, may dalawa silang katanungan. Ang dalawang tanong, Brother Mark, yung pagdating at katapusan ng panahon. Okay, ito pansinin mo natin ito. Napakahalaga nito. May mga binanggit ang ating Panginoong Kristo, Brother Mark. Ngayon, nag-speculate sila, Brother Mark, na ngayon ito magaganap. Okay. Pansinin niyo kung ang sinasabi dito. Bago tayo umabot dyan sa talatang 40, may mababasa tayong ganito. No? Context nga Okay, ganito. Basahin natin itong talatang itong talatang wait lang Okay. Itong talatang 30. Okay? Itong talatang 30, makapansin ho ninyo. Ito sabi, basahin natin. Sabi diyan, pagkatapos ay tanda ng anak ng tao, no, at tatangis ang lahat ng lipi sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga nasa ulap sa langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So dito, ang sabi, Brother Mark, makikita ng lahat ng mga tao. So hindi pala ito secret. Dito pala sa talatang 30, Brother Mark, hindi pala ito secret. Bakit? Makikita ng lahat ng mga tao pagdating ng ating Panginoon. Yun nga lang, hindi natin alam yung oras at araw gaya ng iyong sinabi. Tama ba ako, kapatid na Mark? Opo, tama po, kapatid. So, sundan natin ito, kapatid na Mark. Dito, 30, kanina yung binasa natin. Babasahin natin naman yung 32. No? Gayon din naman, pagkakita ninyo lahat ng mga bagay na ito, alam ninyo malapit na, nasa mga pintuan na. Kita ninyo, inulit-ulit ng Panginoon No? Kapag nakita ninyo na ang mga bagay na ito, di ba?
Maliwanag. Kapag ka nakita niyo ang mga bagay na ito, secret ba yan? Brother Mark, secret ba ito na pag sinabi secret kasi, hindi mo pwedeng alamin, hindi mo pwedeng marinig, hindi mo pwedeng makita, di ba? Oh, secret nga eh. Oh, So mga ito, kapatid. paano ito naging secret kung makikita na ng lahat ng tao? Sige kapatid. Bata lang kapatid ang maluloko ng mga taong ito sa kanilang mga pananalita. Napakaliwanag mga kapatid. Sa talata pa lang ng Mateo 24, kung yan lang po ang ating pagbabatayan, ay kahit hindi na tayo magtingin sa ibang mga talata sa banal na kasulatan, napakaliwanag na po na tinututulan po ng banal na kasulatan yung doktrina po ng secret rapture, Brother Denmark. Ang dami po niya sa Facebook. Hindi pa nga tayo ipinapanganak, Brother Denmark, marami nang nangangarap tungkol dyan sa secret rapture na yan. Lalo na ngayon na nasa panahon po tayo mga kapatid ng modernong teknolohiya. Kaya talagang minamanipula talaga ni Satanas mga kapatid ang pag-post ng mga maling aral para marami pong malokong mga mananampalataya. Sana mga kapatid ay huwag tayong mapabilang doon sapagkat gusto kong sundan din Brother Denmark. Dito din tayo sa Mateo 24. Kung papansinin po natin yung versikulo 4, versikulo 5, versikulo 11, at versikulo 24, dito po ako babasa sa versikulo 24 mga kapatid. Sapagkat ang sabi dito ng ating Panginoon, ito'y warning po ito sa atin mga kapatid bilang isang mananampalataya niya. At kahit hindi po mananampalataya ng Panginoon, ay applicable din po itong babalang ito. Ang sabi dito, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maari, pati ang mga hinirang. So dito po, Brother Denmark at mga kapatid, may binabanggit pala dito na yung mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta, pati yung mga bulaang guro, magpapakita sila ng mga abracadabra, Brother Denmark, yung mga dakilang tanda. Katulad na nga yan, porque may solar eclipse ay ginamit na batayan para sabihin na darating na ang Panginoong Hesus. Tatandaan po natin mga kapatid, iyan ay palatandaan lamang na malapit nang dumating ang Panginoon. Hindi nangangahulugan na kung pag may nakita ka ng gano'n ng mga palatandaan, ay nandyan na. Kaagad-agad, darating na ang Panginoon. Hindi po gano'n mga kapatid. Sapagkat, kanina po, nang sinabi po ni kapatid na Denman, ay ang Panginoon po mga kapatid, ay tinitignan tayong mga mananampalataya kung handa na ba tayong harapin siya sa kanyang ikalawang pagdating. Kung papansinin niyo po mga kapatid, basahin po natin ang 1 Pedro, ay ikalawang Pedro mga kapatid. Kapitulo 3. Ang talata po mga kapatid ay 15. Meron po ditong wika na sinabi po sa Apostol Pedro tungkol sa atin na mga nag-aantay sa pagdating po ng ating Panginoon. Pasimulan ko muna mga kapatid dito sa 15. Tapos mamaya, tataas lang tayo ng talata, babasahin naman natin yung versikulo 9. Ang sabi dito, babasahin ko po dito sa versikulo 15 mga kapatid, yung parirala lang. Kilalanin ninyo, kaya mapagpaumanhin ang Panginoon ay upang mabigyan ang mga tao ng pagkakataong maligtas. Yan po mga kapatid, ang napakagandang sinabi dito ng ating Panginoon na kaya hindi pa po siya dumadating dahil binibigyan ng Panginoon tayo ng pagkakataon na tayo po ay maligtas. At ang sabi dito sa versikulo 9, meron pa ditong sinabi, hindi makupad tumupad ang Panginoon. Hindi makupad tumupad ng pangako ang Panginoon na gaya ng inaakala ng iba. Mapagpaumanhin lamang siya at ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ang ibig niya ay magsisi ang lahat ng tao. So yan po mga kapatid ang dahilan kung bakit hindi pa po dumadating ang ating Panginoon. Bagaman malapit na nga, sabi doon sa versikulo 33,
ng Mateo 24 na ang sabi dito, gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa pintuan na nga. Malapit, hindi po kaagad-agad darating na. Di ba, Brother Denmar? Hindi nila ito maintindihan. Napakaganda po yung mga mga pagkakalapat po ng mga pananalita. Sana po mga kapatid, gamitin naman natin kahit papano yung ating pong sentido komon, mga kapatid, at talagang palalimin natin hanggat maaari ang pag-aaral po ng banal na kasulatan. Sinundan ko po kanina mga kapatid yung pagkakasabi ni kapatid Adenma sapagkat napakaganda. Ganun din ako, Brother Denmar. Pag pumupunta ako sa ibang mga churches, ay talagang pag tinanong ko, sino ang gusto sa langit? Taasan ng kamay. Taasan talaga yan, mga kapatid. Kahit yung paaya-ayahay, tataas ang kamay. Siyempre, sino ang hindi gusto ng langit? Kahit nga yung manginginom ng alak, gusto langit eh. Ngayon, sa madaling salita, mga kapatid, pag tinanong na natin sila, follow-up question naman, handa na ba tayong katagpuin ng Panginoon? Ay talagang wala talagang tataas yan mga kapatid. Dahil alam naman natin na hindi pa lahat ay handa sa pakikipagtagpo natin sa ating Panginoon. Kaya tandaan natin ito mga kapatid, na talatang ito, yung binasa ko po kanina sa 2 Pedro, Kapitulo 3, talatang 9, talatang 15, binasa ko po ito mga kapatid sa version po ng Salita ng Buhay. Ipinapakita dito mga kapatid na ang nais ng Diyos ay maligtas ang mga tao at dumating tayo sa pagsisisi. Kung babasahin pa natin yung 1 Timoteo, Kapitulo 2, talatang 3 at 4, ang ibig ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya mga kapatid, sa pagkakataong ito, ay gusto pong iparating sa atin ng Panginoon na dapat tayo ay magsipaghanda na. Yung mga bagay na mga kapatid na hindi natin nagawa sa gawain ng Panginoon, sa atin pong pagiging Kristiyano, ipamuhay na po natin mga kapatid. Yung pamumuhay ng tunay na Kristiyano. Hindi po yung Kristiyanong paya-ayahay mga kapatid. Sapagkat, ang sabi nga ng Mateo 24:23, pag nakita natin yung mga tanda, malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Warning po yung sa atin na dapat tayo ay magsipagtino na po mga kapatid sa ating pong pananampalataya. Sige po, Brother Denmar, ibalik ko muna po sa iyo. Nakakatuwa nga kapatid na Mark Jobal yung sinabi mo, magpakatino tayo. Kasi marami pang hindi matino, no? Aminin na po natin to, no? Kasi po nang sinabi ko kahapon sa pulpito, no, wala naman po kasing umamin na makasalanan. No, wala naman po umamin na may sala. So kami po dalawa ni Brother Mark na po ang aamin. Kami na po ang pinakamakasalanan ngayon dito sa ating Facebook page. No? Sa lahat ng mga nanonood at kasama natin dito sa Ayon sa Nasusulat, kami na po ang pinakamakasalanan sa inyong lahat. No? Aminin na po namin. No? Kasi wala naman po aamin. No? Pero ito po, no? Kami rin po ni Brother Mark, papakatapat po kami. Hindi pa po talaga kami handa na harapin ang Panginoon kasi nakakahiya. No? Ang dami pa natin pagkukulang, ang dami pa nating mga pagkakasala, araw-araw, no? So, hindi pa talaga tayo handa. Ang kailangan talaga natin dito ay ang ating Panginoon Kristo. Kasi kung tayo lamang sa ating sarili na maghahanda, yun pa nga lang, Brother Mark, no? Yung tayo kapag nilakad tayo, halimbawa, meron tayong outing, minsan niya pinakakalimutan pa eh. Di ba? Oo, totoo na din. Being practical, kapatid, di ba? Kapag ka ikaw, halimbawa, umaalis ang bahay, nakakalimutan mo yung charger. No? Minsan, gano'n, di ba? Minsan, nakakalimut ka sa wallet. Minsan, kung anong bagay man ang importante, siya pang importante, siya pang naiiwan. Ano? Ayan. So, makikita ninyo, dito sa Matthew 24 na ating pinag-uusapan, pansinin niyo po dito sa verse 35. No, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita
ay hindi lilipas. No? So dito, mapapansin natin, ang mga bagay pa lang ito na sinasabi ng ating Panginoon ay patungkol sa kanyang kapanahunan, Brother Mark. Ang sabi kasi, hindi matatapos ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. So maliwanag pala, ito palang mga sinasabi ng ating Panginoon, yung sinasabi ninyo, Brother Mark, na digmaan, yung pagbagsak ng mga bituin, yung pagdilim ng araw, at yung iba't iba pang mga signos o yung titawag natin mga Adventist na mga signs of the times. No? Ito pala ay naganap sa panahon ng ating Panginoon Kristo. Kaya tama yung Brother Mark kanina, no? Ito agad-agad. Meron itong panahon kung kailan ito na uukol. At batay nga dito sa talata, hindi lilipas ang lahing ito. Kanino yung lahing ito? Yung sa kanila. No, panahon nila ito na naganap itong mga bagay na ito. So ito yung maliwanag mga kapatid. Contextually, dito ay naganap na ang mga bagay nito. Sa katunayan talaga, Brother Mark, kung ating lubos-lubosing isipin, ang hindi na lang nagaganap dito ay yung pagdating ng ating Panginoon. Kasi lahat ng mga bagay ay naganap na eh. Lahat ng mga bagay, ano pang inaantay natin. Bagaman may mga bagay na sabihin natin, mga minor na lang, mga minor na lang na mga bagay ang hindi pa nagaganap. Pero lahat ng mga propesiya patungkol sa pagdating ng ating Panginoon ay nandito na matagal na panahon na. No? Matagal na panahon na natin nararanasan. At gaya nito mga kapatid, no? Ang sabi diyan, hindi lilipas ang lahing ito hanggat hindi nagaganap ang lahat ng mga bagay nito. Ito mga kapatid, kung tayo lamang ay nagbabasa ng Biblia, mga kapatid, mga kaibigan, no, hindi tayo maluloko ng mga conspiracies, mga nag-theorize, no, o mga conspiracy theory na ito, no. Minsan, nagiging sobra na. No, nagiging sobra na. Katulad dito, susunod natin tatalakayin sa mga susunod na episode natin ay itong Mark of the Beast. No, kapatid na Mark. Kasi itong mga conspiracy na ito, kailangan maubos ito. Kaya para malinaw natin kung ano yung tamang doktrina ng Biblia patungkol sa Mark of the Beast, gaya na sinasabi nila yung barcode, no? Yung microchip, yung injection, no? At napakarami pang iba na. Oo, di ba yung vaccine, akala nila Mark of the Beast yun. So napakaraming bagay na nakapansisira, nakapanlilin lang samantalang ito, hindi pa po tayo umaalis hindi pa po tayo umaalis sa Kabanata 24, pero itong Kabanata 24 ay mukhang hindi ho papayag. Ang ating Panginoon Kristo hindi ho papayag na magkaroon ng secret rapture. Now, bakit? Sabi dito, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya kung tayo man, mga kapatid, ay hindi nagbabasa ng ating Biblia, maliwanag ko si Panginoon, siya'y nagagalit sa kanyang bayan sapagkat ang kanyang bayan, no, ay ignorante, walang nalalaman, no, walang inaalam. Ibig sabihin ay Nicolaita. Ano yung Nicolaita, mga kapatid? Yung binabanggit ito sa Revelation 14, the Nicolaitans. No? Ito yung mga hindi nagde-develop, hindi nag-grow. O ano lang alam nila, yun lang. O kung nag-grow man, mali pa. Kaya kailangan, suriin natin, sabi ng Apostol Juan, no? Kapag may dumating sa inyo na espiritu, ay inyong suriin kung ito'y galing sa Diyos. Kasi hindi lahat ng espiritu ng pula ay galing sa Diyos. No? Kaya kapag may nagsabi na end of the world na, saan niya nabata yan? Mamaya, dito lang pala sa Mateo 24 ay hindi ko papayag ang Mateo 24 na ito na mag-end of the world na ng April 23. No?
Lalong-lalo na, Brother Mark, hindi pa ako nakapag-aasawa, kaya hindi ako papayag. Okay, back to you, Brother Mark. Ano ba masasabi mo? Meron akong gusto pang sabihin tungkol diyan kapatid sa secret rapture na yan sapagkat kung pag-aaralan po natin mga kapatid, yung ating pong doktrina tungkol sa second coming, yung ating fundamental belief, anong number na ba yun? Saglit lang. Tignan ko lang mga kapatid. Fundamental belief number 25 mga kapatid, yung bahagi po ng ating doktrina tinatawag na Doctrine of the Last Things, ang second coming of Christ, ay may binabanggit po dito na prinsipyo, mga kapatid, na tinatawag nating the manner of Christ's return. Ano ba yung manner of Christ's return, mga kapatid? Ito po yung mga tinatawag nating, pag sinabi nating manner, mga pagpapahayag ng banal na kasulatan tungkol sa pagparito ng ating Panginoon. May gusto po akong i-share sa inyo mga kapatid na ilang punto tungkol po sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Bagaman yung iba kanina, nabanggit na namin ni Brother Denmark sa Matthew 24, sa iba't iba pong mga talata ng banal na kasulatan, ay may binabanggit mga kapatid din tungkol sa mga pangyayari sa pagdating po ng ating Panginoong Hesus sa ikalawa. Meron ba akong 6 na babanggitin po sa inyong punto mga kapatid? Una po, sa pagdating po ng ating Panginoon, ay may tinatawag tayong a literal and personal return. Literal po yung pagdating ng ating Panginoon at personal po ito na makikita po ng lahat ng mga tao mga kapatid. Gagamit tayo ng talata sa banal na kasulatan. Basa kapatid ang Gawa Kapitulo 1, talatang 11. Babasahin ko po ito sa salin po na ang dating Biblia. Ang sabi po dito, na nangagsabi naman kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Napakaganda mga kapatid yung pagpapahayag. Literal, kung paanong literal na nakita ng mga alagad yung pag-akyat sa mga langit ng ating Panginoong Hesus. Personal nila itong nakita. Ganon din sa pangalawang pagparito mga kapatid ng ating Panginoong Hesus. Literal at personal pong makikita po ng mga tao. Naaabutan niyang mabuti o masama. Pero tandaan natin, yung mga mabuti, tuwang-tuwa sila dahil kitang-kita nila na darating ang Panginoong Hesus. Pero yung mga masama, ang sabi nila, kung babasahin po natin sa Apokalipsis, ang sabi doon ay, tabunan na lang kami ng mga bato at mga bundok, wag lang namin makita ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. So yan po mga kapatid, yung una pong punto. Ngayon, sa madaling salita, yung pangalawa po, ang pagparito po ng ating Panginoon sa second coming ay hindi po secret rapture. Tandaan natin, mga kapatid. Pangalawang punto, a visible return. Nakikita ng mga mata. Kanina, paulit-ulit na namin itong nababanggit ni Brother Denmark na makikita po ng lahat ng tao, ng mata ng lahat ng mga tao ang pagparito ng ating Panginoon. Pag binasa po natin ang Apokalipsis, Kapitulo 1 mga kapatid, ang talata po ay 7. Ganito po ang pahayag. Babasahin ko po sa lumang salin at mamaya, babasahin ko po sa mababaw na salin, gagamitin ko po ang salita ng buhay. Sabi dito, narito, siya'y pumaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. O, yan po, napakaliwanag. Makikita siya ng bawat mata. At nang nangagsiulos sa kanya. Pag sinabi natin nagsiulos, yung nagsitusok po sa kanya, sa ating Panginoon, makikita din siya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, ganun din siya nawa. So hindi ko na po basahin dahil yung salita ng buhay, dahil binanggit ko na po kung anong ibig sabihin na nagsiulos. Yung mga nagdusta, nagtusok sa katawan ng ating Panginoon, makikita din siya. At ang sabi dito, lahat ng angkan sa lupa, makikita ang pagdating po ng ating Panginoon. Kaya hindi po yung totoo yung secret rapture mga kapatid. Pangalawang talata, kanina binasa na namin ito ni kapatid Denmark sa Mateo 24, talatang 30, na ang sabi dito, basahin ko lang po yung
parirala. Sabi dito, at mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng lahat ng may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ito po binasa ko po mga kapatid sa ang dating Biblia mga kapatid. Ngayon, pangatlong punto, the manner of Christ's return is a audible return. Ibig sabihin, maririnig ng lahat ng mga tao kung makikita, maririnig. Bakit kaya maririnig kapatid na din at mga kapatid? Ang sabi dito sa 1 Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 16. Actually mga kapatid, yung versikulo 17, doon nila kinuha yung prinsipyo ng secret rapture. Pero tandaan natin, yung versikulo 17, kailanman wala doon secret rapture na nakalagay. Letra por letra mga kapatid, wala doon na nakalagay. Pinamalian lang nila yung, yung interpretation doon sa talatang 17. Ngayon, basahin po natin yung talatang 16. Ang sabi dito, dating Biblia po ito mga kapatid, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa mga langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mga muli. Ito po yung versikulo 16 po mga kapatid ng 1 Tesalonica. Na ang sabi dito, maririnig po lahat ng tao ang pagdating ng ating Panginoon sapagkat may isang sigaw. Di ba pag may sigaw ba di Denmark, maririnig ito. Imposibleng hindi marinig yung sigaw eh. Yung sigaw lang ng ng halimbawa sabihin natin kapitbahay o sino dyan ng mga taong dumating, naririnig nga eh. Imposibleng yung sigaw ng ating Panginoon, may tinig pa ng arkanghel, may pakakak pa ng Diyos, imposibleng hindi ito marinig. Kaya hindi po totoo talaga mga kapatid yung secret rapture. Pang-apat po mga kapatid, ang pagparito po ng ating Panginoon ay a glorious return. Ang sabi po sa Matthew 16 verse 27, ang dating Biblia pa rin mga kapatid na salin. Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, nakasama ang kanyang mga anghel, at kung magkagayoy bibigyan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. O yan po, makikita po ng lahat ng mga tao ang kaluwalhatian ng anak ng tao, ang ating Panginoong Hesus mga kapatid. Sa Mateo 24, talatang 36, Gawa Kapitulo 1, talatang 7. So, ipinapakita din dyan, mga kapatid, na yung pagdating, kanina, nabanggit po natin ito mga kapatid, yung versikulo 36, na tungkol sa araw at oras na yaon ay walang nakakaalam sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya hindi dapat mag-mekos-mekos Brother Denmark ang isang tao para sabihin lang na darating na ang Panginoong Hesus at sisita sa mga Biblia ay hindi accurate mga kapatid. Tandaan po natin. Ang sabi kanina, ulitin ko po mga kapatid, doon sa Matthew 24 verse 33, pag nakita natin ang lahat ng mga bagay na ito, yung mga palatandaan ng pagdating ng ating Panginoon, malapit na po siyang dumating. Hindi po kaagad-agad siya darating, mga kapatid. Kasi ang interpretation ba din mga kapatid ng iba nating mga kaibigan sa iba't ibang grupo ng pananampalataya, ay kiniklaim na nila na darating na kaagad. Meron pang ang petsa pa, Buddy Denmark. Naalala ko, sa edad lang natin ito, Buddy Denmark, ay ang pagkakaalam ko na may mga prediction sila na palaging paltos. Yung 2000, yung year 2000, sabi daw, darating na ang Panginoon. Yung 2010, I think, high school pa ako noon. Nasa Manila ako noon, mga kapatid. Ang dami na noon na nagsisindi ng kandila, may mga nangangakala dyan sa Pasay, o saan pa dyan. 2010 yun, darating na daw ang Panginoon. Tapos, hindi dumating. Sunod naman, 2012. Darating naman daw ang Panginoon. December yung sabi, yung sa Mayan calendar. Pero, wala man din dumating na Kristo. Kaya, nakikita natin mga kapatid, pag tayo maniniwala doon sa mga pananalita pong ganun mga kapatid, na darating na ang Panginoon. Sabi nila, Brother Mark, no, pagkatapos daw ng pandemic, darating na daw si Kristo. Tapos yung pandemic, mga kaibigan, no? Wala pa rin Kristo dumating. 4 na taon na ba din Denmark? Wala pa rin. Tapos may April 23 pa. Ay, nako. Talagang mga kapatid, budol yan mga kapatid. Tandaan nyo yan. Scam. Yan ang matinding scam. Kung paanong nangyari yung noong 1844 yung tinatawag nating
The great disappointment, ito talaga, palaging sunod-sunod ito, disappoint talaga mga kapatid. Yung mga naniniwala tungkol dito. Oo, hindi na disappointment yan, kapatid na Mark. Oo, hindi na disappointment ang tawag dyan. Ang tawag na dyan ay delusion. Kasi nagkaka-delusion na sila eh. Iba-iba ang petsa. Pero iba ako, no? Balikan natin itong Mateo 24. Alam niyo minsan, may isang grupo, kapatid na Mark, na nanghula. Galing yan. Galing yung pagkakahula. Eh, talagang tapat na tapat. Doktrina. Pagka, halimbawa, basahin natin ito. Sabi dito, talatang 4, at makaririnig kayo ng mga digmaan, oh, at mga kabi-kabila ng mga digmaan. Ayan. Oh. So, mag-ingat kayo sapagkat na huwag kayong mangamba sapagkat ang mga nangyayari, hindi pa ito mga huling mangyayari, subalit hindi pa ito ang wakas. So, sabi diyan, no? Sapagkat maglalaban daw ang mga bansa laban sa bansa, laban sa kaharian. Magkakaroon ng taggutom at mga lindol sa iba't ibang mga dako. Itong mga talatang ito, itong talatang 4 hanggang 5, madalas itong gamitin ng isang grupo na pinanggalingan natin, Brother Mark. Ang galing nila manghula. Kako, alingaw-ngaw ng digmaan. Kako, pag nagdodoktrina sabi, kailan ba nagkaroon ng alingaw-ngaw yung talagang nadidinig sa pangsanlibutan? Sabi, World War I, di ba? Kako, pinagpapalagay, nag-umpisa daw, July 27, 1914. Aba, may pecha pa talaga, Brother Mark, ano? July 27, 1914. Eh, ang konteksto kasi dito, pagdating ng ating Panginoong Kristo, nakit lang natin sa 3, di ba, tinanong siya, ano-ano ang mga palatandaan ng iyong pagparito at ang katapusan ng panahon. So, ito yung usapin eh. Magkakaroon na ng digmaan, alingaw-ngaw ng mga digmaan. Eh bakit noon noong 1914, wala naman dumating na Kristo? Ang dumating, Felix Manalo. Di ba, Brother Mark? Wala akong dumating na... Oh. Hindi naman Kristo ang dumating eh. Anghel. Oo, hindi misabi ang dumating, anghel eh. Oo, anghel ang dumating. Baka ito yung Kristo ninyong tagapagligtas, ano? So ito, isinisingit ko lang kasi nakatatawang isipin, ano, ang dami-dami na nila nanguhula. No? Katulad dito nga, madalas ito, no? Huwag naman sana masasaktan. 3 hanggang 4 na beses nang hinuhulaan ng saksi ni Jehovah, gayon din ng mga Mormons, itong pagdating ng ating Panginoon Kristo. No? Alam nyo, mga kaibigan, ang sinasabi ho ng Biblia patungkol sa pagdating ng ating Panginoon, dito sa Juan 14:3, no? Ito para maging maliwanag sa atin, ang pagdating ng ating Panginoon ay tiyak, no? Sabi dito, kung ako'y pumaroon at kayo'y makapaghanda, kayo'y ipaghahanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. No? Ito, yung sinasabi ng Panginoon, ay tiyak ito mga kapatid at mga kaibigan. Hindi natin kailangang manghula. No? Kailangan lang natin mag-intay. Huwag tayong mainit na mag-intay. No? Sapagkat yung salita ng ating Panginoon ay mapagkakatiwalaan. No, ang salita ng ating Panginoon kapag siya nagsabi, Isaiah 46 verse 11, aking sinalita, akin din namang pangyayarihin, no? So, nung sinabi ito ng Panginoon, mga kapatid, no, katulad nito, sabi dito sa Mateo 23, 39, no, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. No, sinasabi ko sa inyo, yan. Sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin mapalad ang pumaparito, no, sa pangalan ng Panginoon. No, so, makikita natin yung mga naghihintay sa ating Panginoon ay tinatawag na mapalad o
o pagpapalain ng Panginoon. Kaya kung tayo ay matyaga lamang na naghihintay, mga kapatid, dito sa ating Panginoong Kristo, mapalad tayo sapagkat kakamtin natin ang kaligtasan. Ito yung napakahalaga nating alamin. Huwag na nating alamin kung kailan. Ang alamin natin kung paano po tayo maghahanda. No? At sa panahon na yon, no, may pinangako ang Panginoon sa Kristo. Dito ho sa Mateo 26, verse 64, ganito sinasabi. At sinabi sa kanila ni Jesus, ikaw ang nagsabi, gayon may sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat at pumaparitong nasa mga alapaap sa langit. Yan. So, ito mga kapatid, itong kakamtin ng bawat naghihintay sa kanya, yung Panginoon ay makikitaan niya natin na may kapangyarihan na dumarating mula sa kalangitan. Ano? At sasalubungin natin ang ating Panginoon. So, ito tiyak lalo ito, no? Ito pa, basahin pa natin. No? Sabi dito, sa Apokalipsis 22:7, no? Sabi diyan, at narito ako'y nagmamadaling pumaparito. So maliwanag ito, Brother Mark, na ang ating Panginoong Kristo ay may tiyak na salita na siya ay babalik muli. Ang mahalaga po nating malaman ay hindi po yung kung kailan. Sapagkat kung alam na po natin kung kailan darating ang Panginoong Kristo, para saan pa't maghahanda pa tayo? Ano? So, halimbawa, sabihin natin, yung bagyo, ito Brother Mark, yung bagyo, ang sabi ng Pag-asa, darating sa susunod na linggo. Siyempre, maghahanda ka. O hindi nakaiwas ka tuloy sa bagyo. Okay. Paano kung sabihin, darating ng Panginoon sa susunod na linggo, hindi sa susunod na linggo, papakabait ka na kahit hindi. Di ba? So, pagkatapos ng baha, no, na iligtas ka na ng Panginoon doon, balik na naman sa dating gawain. Ganun ba tayo, mga kapatid, mga kaibigan, kaya nais nating hintayin ng Panginoon? O dapat ito ang sundin natin, yung kalooban ng Panginoon na sabi, maghanda tayo para sa pagdating ng Panginoon, hindi tayo maging katulad ng mga babaeng ignorante, mga mangmang, o yung 5 foolish virgins, no? Yung 10, actually 10 yan, 5 lang yung hindi nakapaghanda at sila'y sinarhan ng pintuan, no? So ano ba may dadagdag mo, Brother Mark? Brother Mark, ano ba may dadagdag mo, Brother Mark? Nakamute ako ba din, Mark? Hindi ko kasi narinig kanina. Naputol ka kasi. Ano yung sinabi mo kanina, kapatid? Ano ang may dadagdag mo doon sa ating sinabi na mas mahalaga na hindi natin malaman ang petsa, kasi kung malaman natin yung petsa, paghahandaan natin. No, doon lang tayo maghahanda pag nalaman natin yung tiyak na petsa. Hindi ho ba mas maganda na hindi natin alam yung petsa, pero pinaghahandaan natin kasi nakikita at napatutunayan natin lalo yung ating pananampalataya. Hindi ho ba, Brother Mark? Opo. Okay, salamat kapatid. Pasensya na at nagputol kanina, Buddy Denmark, at nagkataon din, nagsasalita ako ay nakamute. Okay, so ituloy ko po ito, Buddy Denmark. Kanina kasi ay naputol ako sa pang-apat na manner tungkol po sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ito po, tama-tama nga napakabuti talaga, Buddy Denmark, ng banal na Espiritu, sapagkat yung pang-5 na babanggitin ko kanina na naputol pansamantala at mayroon kang mga idinagdag pa para mas lalo pa pong maging malinaw, mga kapatid, yung ating pong pagtatalakayan, ay tumugma, mga kapatid, sa panahon at pagkakataon ng pananalita na masabi ko po, mga kapatid, ang mga bagay na ito. Yung pang-5 po, mga kapatid, na manner ng pagdating ng ating Panginoong Hesus
ay may tinatawag tayong a sudden unexpected return. Ano kaya ibig sabihin nito? Bakit unexpected return ang pagdating ng ating Panginoon? Balikan natin yung 1 Tesalonica mga kapatid, Kapitulo 5, talatang 4 hanggang 6 mga kapatid. Babasahin ko po ito sa salin po ng Magandang Balita Biblia. Ang sabi dito, ngunit wala kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Alin yung araw na yun na darating na parang magnanakaw? Yung pagdating ng ating Panginoon. Wala pong nakakaalam kung kailan siya darating, kung anong araw, o eksaktong araw sa madaling salita, ang darating ng ating Panginoon. Kundi, ang sabi dito ay ang pagdating ng ating Panginoon ay parang katulad ng isang magnanakaw na hindi natin alam mga kapatid. Ngayon, ituloy natin sa talatang 5. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng gabi o ng dilim. Tuloy tayo sa talatang 6. Ito yung punto ko mga kapatid. Susog din doon sa sinabi ni kapatid Adenma. Sabi dito, kaya nga, meron ditong 3 punto mga kapatid sa versikulo 6 na dapat nating tandaan ng mga nag-aangkin sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Sapagkat hindi lang Seventh-day Adventist body din mga nag-aantay sa pagdating ng Panginoong Yesus eh. Pero sino ba talaga yung tunay na nag-aantay sa pagdating ng ating Panginoong Yesus? Ito ang sabi dito. Una, kaya nga, kailangan tayo manatiling gising. Pangalawa, laging handa. Pangatlo mga kapatid, malinaw ang isip at di tulad ng iba. Ay yung pala Brother Denmark na gumagawa ng mga mikos-mikos na hula, yung mga abracadabrang hula, ay hindi pala malinaw ang isip Brother Denmark. Ang sabi dito sa Biblia, sa Magandang Balita Biblia na salin, 1 Tesalonica Kapitulo 5 talatang 6. Kaya mga kapatid, tayo pong nag-aantay sa pagdating sa atin ng 3 puntong ito. Sa 1 Tesalonica Kapitulo 5 talatang 6, na dapat ay kailangan tayo manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip. So dapat hindi tayo naguguluhan mga kapatid sa mga samot-saring aral na naririnig natin. Ang halos karamihan naman dyan ay ano po mga kapatid, lalo na pag galing po sa labas ng ating panampalataya ay hindi po yan mga accurate na mga pagpapaliwanag tungkol po sa propesya, sa pagpaparito po ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, napakapalad natin bilang Seventh-day Adventist sapagkat tayo ang may malinaw na aral tungkol po sa tinatawag nating the gift of prophecy. Hindi tulad ng ibang samahan na talagang pati yung GCash, yung microchip, yung vaccine, kung ano-ano na lang mga kapatid, ang mga conspiracy theory nila tungkol dyan. Pero kung titingnan nyo po mga kapatid, ang layo naman sa konteksto ng mga sinisipi nilang mga talata sa Biblia para patunayan na kuno, yun daw ay mga dahilan ng pagpaparito ng ating Panginoon o mga palatandaan. Yung Great Tribulation. Kasi ako dati ba din, ako ay dating napabilang din sa grupo ng mga born again. Nakakaparinig din ako ng kanilang mga aral noon. Ko naririnig sa kanila yung mga 7 years tribulation, kung ano-ano po mga kapatid ng mga propesiya na hindi naman po sinasang-ayunan ng aral ng banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, tandaan natin, ang sabi dito sa talata, uulitin ko, dapat po tayo ay maging manatiling gising. Manatili tayong laging handa. Paano para natin ito magagawa? Mga kapatid, dapat pag laging handa tayo, nariyan sa atin yung ugaling mapanalanginin, nag-aaral ng Biblia, at nagpapatuloy sa gawain mga kapatid. Dapat tayo ay laging handa mga kapatid sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat kung tayo po mga kapatid ay nagpapagamit sa Panginoon, at ang madaling salita ay kumbaga ay Brother Denmark, nalimutan ko ito yung aking sabihin, tayo po ay mga kapatid ay abala sa gawain, hindi po tayo mga kapatid malilin lang ng mga tao po na ang hangad po ay sirain yung ating pong relasyon sa Panginoon. Kaya sa programa po namin ito ni Brother Denmark, ayon sa nasusulat,
ay sana po ay maging ano po ito mga kapatid, maging instrumento para maalis po paunti-unti yung inyo pong mga maling pang-unawa tungkol po sa mga palatandaan ng pagpaparito po ng ating Panginoon. So, ibibigay ko po, Brother Denmar, ang pagkakataon po sa iyo. Amen, no? Kaya mga kapatid, hindi po mahalaga kung kailan darating ang Panginoon. No, ang sabi ng Panginoon, diyan ho sa aklat ng mga gawa, no, na basahin ho natin yung mga aklat ng mga gawa, no? Teka. Basahin ho natin, ha. Ang sabi ho sa aklat ng mga gawa, diyan po sa talatang 1, mismo, itinanong muli ng mga alagad yung muling pagparito ng ating Panginoon. At ito ho ang sagot ng ating Panginoon sa kanila. No, dito ho sa talatang gawa 1. Okay? Ayan, gawang 7. Sabi niya ganito. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang malaman ang oras o mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling kapasyahan. Okay? So, ang tinatanong ng mga alagad dito, sabi, no, ang ilan sa kanila ay nagtanong, no, Panginoon, sabi diyan, no, sabi, ito na po ba ang panahon na yung panunumbalikin ng kaharian sa Israel? No, so ito muli, no, nagtatanong ulit yung mga alagad, sabi ng Panginoon, no, hindi ukol para sa inyo ang mga oras at mga panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapasyahan. No, hindi ito para sa atin na malaman. Hindi natin ito dapat malaman sapagkat kung malalaman na natin ito, doon pa lamang tayo magpapakabait. Tandaan mo natin, doon pa lamang tayo magpapakabait kung doon pa lang natin malalaman ang panahon ng muling pagparito ng Panginoon. Ano ho ang importante? Sa kasalukuyan, mga kapatid, mga kaibigan, ano ho ang importante nating malaman na impormasyon na dapat nating isa-isip at ihahabilin namin ng kapatid na Mark, no, dito sa ating programa na naway gamitin ng Panginoon ang programang ito para maging maliwanag sa atin ang aral ng Biblia. Ano ba yung sinasabi ng Panginoon? Ang sabi ko dito, sa unang Tesalonica 5 hanggang 5, Kapitulo 5, 1, no, hanggang 6, no, gayon din sa Lucas 23, 34 hanggang 36. Sabi ganito, dapat mag-iingat kayo sa inyong sarili. Baka, no, sabi diyan, baka nahihimok kayo ang inyong mga puso sa katakawan, sa kalasingan at pagsusumakit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyong araw na iyon. Sapagkat gayon darating sa lahat ng sa lahat na nananahan sa buong lupa. Natapwat magpuyat kayo sa bawat panahon at magsigisig upang kunin ninyo ang nakalaan sa inyo na mga bagay sa mga mangyayari at kayo'y mga tayo kayo sa harapan ng anak ng tao. So ito yung sinabi ng banal na kasulatan, Brother Mark, no? Pinaghahanda tayo ng ating Panginoon. Ano? Tapos sabi niya, tayo niya ay maghanda, magpuyat kayo. Sabi diyan, ano? So ito mahalaga nating malaman. Hindi natin mahalaga, hindi ukol para sa atin ang panahon kung kailan darating ang Panginoon, kundi kung ano yung dapat nating gagawin. Okay? At sabi pa dito sa Juan 3:3 hanggang 7, no? Hindi niya papasok sa kaharian ng langit ang hindi mabautismuhan sa tubig at sa Espiritu. No? Ito ho'y maliwanag. No? Bago dumating ang ating Panginoon Kristo,
maliwanag, sabi niya. Sinabi niya, okay, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Maliban, no, maliban na kayo'y muling ipanganak sa tubig at sa Espiritu, ay hindi kayo mga papasok sa kaharian ng Diyos. No, kaya maliwanag ito, kapatid na Mark, na kailangan magpapabautismo tayo. No? Yung mga non-Adventist natin mga kapatid at mga kaibigan, napaka-importante ng paghahandang ito na kayo mga kakilala sa ating Panginoon at kayo mabautismuhan sa tunay na iglesia na aming ipinakikilala sa inyo, ang Seventh-day Adventist, sapagkat ito ang iglesia na tumutupad sa utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. No, Apokalipsis 14:12. Ito lamang ang iglesyang makikita ninyo na tunay, dalisay na nakasusunod sa aral ng ating Panginoon. Ano? So, may mga bagay tayong dapat na malaman katulad dito. Unang Juan 2 hanggang 3. Mga minamahal, ngayon ay anak na tayo ng Diyos, ay hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na siya'y mahahayag. Tayo'y magiging katulad niya sapagkat siyang ating makikitang gaya ng ating sarili. At sino mang mayroon ng pag-asang ito ay kanyang pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gayon din naman siyang malinis. Ano? So bago dumating ang Pangsukristo, napakahalaga na nung tayo mabautismuhan, tayo ay magiging katulad ng ating Pangsukristo na tayong malinis mula sa pagkakasala. Tayo umiwas sa pagkakasala at paglaban sa kalooban ng Panginoon para tayo maging tunay na handa sa pagdating ng ating Panginoon. Ano? So, ano yung maaari nating sino yung maaari nating asahan sa pagdating ng ating Pangsukristo? Kasi baka mamaya tawagin ninyo kami ni Brother Mark, no, kapag nandiyan ang ating Pangsukristo, ay akala nyo kami yung magliligtas sa inyo. Hindi ho, ang dapat nating asahan pagdating ng araw na yon ay ang ating Panginoon. Ano? Yan. Ang sabi diyan, no, ibinigay sa kanya ang pangalan na nakahihigit sa lahat at lahat ng tuhod ay iluluhod sa kanya sa ikapupuri ng Ama sa Pilipos 2:9-11. At ano pa? Gawa 14:12, ang pangalan lamang ng ating Pangsukristo ang siyang ibinigay sa ilalim ng sikat ng araw na siyang ikaliligtas natin. Ano? So wala tayong ibang aasahan kundi ang ating Pangsukristo. Dapat tayong manampalataya sa Kanya at tayo'y magpabautismo, magpakalinis at lumayo sa kasalanan at gayon din napakahalaga ng paghanap ng kalooban ng Panginoon, lalong-lalo na pagsunod sa Kanyang kautusan na siyang itinuturo ng aming iglesia, na Iglesia Adventista, Seventh-day Adventist Church, mga kaibigan. Brother Mark, may mga huling pananalita ka pa ba, Brother Mark? Okay, so mga kapatid, ako po mga kapatid, sa ganang akin ay nakita ko naman po na malino na po, maganda po yung ating pong talakayan. At ang dalangin ko lang po mga kapatid, dahil medyo na po tayo mga kapatid, 1 oras may kalahati na tayong nagtatalakay. Alam ko po mga kapatid, sa tulong po ng Panginoon at sa gabay ng Banal na Espiritu, ay ipapaunawa sa atin sa araw-araw po nating pamumuhay sa mundong ito mga kapatid. Ang mga pong ito. Dahil ko po mga kapatid na patuloy po tayong lumago sa biyaya at pagkakilala po ng ating Panginoon. Para hindi po tayo mga kapatid malinlang ng mga espiritong mapanghikayat, yung mga aral po ng demonyo. Na lalo na po ngayon mga kapatid na nasa huling kapanahonan na po tayo,
si Satanas po talaga mga kapatid ay ano po siya, para po siyang leon na umuungal na talagang naghahanap po talaga siya ng masisila. At dalangin ko lang mga kapatid na sana'y patuloy po ninyo na subaybayan po yung ating pong pag-aaral po ng ano po, ng Sabbath School sapagkat yung Sabbath School po natin ngayon mga kapatid, Buddy Denmark, ay ano po, tumutukoy ito sa dakilang tunggalian. Tandaan po natin kapag ang Panginoon po ay may kabutihan na gusto pong ipangara sa atin katotohanan, si Satanas naman ang gusto niyan ay pamalian, Buddy Denmark. 'Di ba mga kapatid? Kaya wag na po kayong magtaka kung bakit may mga nagmamagaling-galing diyan na naghuhula-hula kung kailan darating ang Panginoon at kung ano-ano pa ba din ma'am na mga paulit-ulit ko ang sinasabi yung abracadabra, mga kababalaghan na mga sinasabi mga kapatid. Huwag po kayong maniwala mga kapatid. Kundi ang dapat po nating paniwalaan ay ang salita ng ating Panginoon at kung hindi man natin maunawaan ang mga bagay na ito, tayo po mga kapatid ay manalangin sa Panginoon sapagkat hindi papayag ang Panginoon na ang kanyang mga anak ay manilang mga kapatid. Kaya dapat palagi tayong makikipag-ugnayan sa Panginoon. Huwag natin puputulin mga kapatid yung connection natin sa Panginoon sapagkat yung connection natin sa Panginoon mga kapatid, yun ang nagbibigay sa atin ng lakas, ng talino at kaalaman upang mapaglabanan natin mga kapatid ang pagharap sa mga maling aral na ipinapakinig sa atin ni Satanas. Ngunit mga kapatid, kung tayo ay nasa panig ng Panginoon, ay lalabanan natin ito. Labanan natin sa tamang paraan mga kapatid. At tandaan natin, ang pagtutuwid mga kapatid at ang pagpapahayag ng katotohanan sa mga tao ay dapat meron po tayong pag-ibig. So yan ang po mga kapatid, ang gusto ko pong sabihin, nawa ay nakinabang po kayo sa mga pag-aaral po natin sa programa po ng Ayon sa Nasusulat. At patuloy niyo po itong subaybayan mga kapatid para mas lalo po kayong lumago sa pagkakilala at sa kaalaman po sa ating po Panginoon. Oo, Brother Mark, no? At isa pa, tayo pala ay napapanood ng ating mga kapatid mula sa iba't ibang mga bansa, no? Natutuwa ako. Itong si Sister Liz na nandiyan ngayon sa Canada, si Sister Liz Dongano na nasa Canada, si Sister Limlay Solis na nasa Hong Kong, at ito si Brother Chester, no, na nasa Israel, na nanonood daw siya ng The Scriptures Ministry, yung iyong programa, kapatid na Mark, no, siya nanonood sa iyo. Salamat kapatid, salamat. Salamat. Oo, tayo napapanood kung saan-saan, ano. Ayan, nakakatuwa ito ating mga kapatid, ano. At ngayon din, napapanood din tayo sa US. No? Wow. Kapatid, tayo ipinapanood. Ano? At salamat sa Panginoon. At talagang marami ang nararating ng programa ito. Naway gamitin ng Panginoon ng programa ito para makapagpasuko ng napakaraming kaluluwa, mga kapatid. So ito sana maliwanag na po ito. Itong aming tinalakay. Gayon man kami ay may pagkukulang, mga kapatid at mga kaibigan, bagaman aminin po namin, hindi po namin nalalaman ang lahat ng mga bagay. No, pero sa tulong ng Panginoon, kami po ay mga layman na nagbibigay, nagsishare ng kaalaman tungkol sa ating Panginoon sa tulong ng Espiritu Santo sapagkat kung kami man, mga kapatid, ay hindi po namin kayang mag-isa ito. No? Kung wala ang tulong ng ating Panginoon. No? So, dito sa puntong ito, mga kaibigan at mga kapatid, gusto ko munang tanungin ng Brother Mark kasi may nabalitaan ako sa kanya para lang sa mga kapatid nating nakikinig sa ating live. No? Kailan ka daw pupunta ng Batangas, Brother Mark? Ayan. Kailan ka daw pupunta? Kapatid? Oh. Kapatid, sino nagtatanong? Brother Mark? Ay, hello kapatid, hindi ba ako narinig? Hindi na ako na-mute. Yan, okay na. Okay na, narinig mo na ako kapatid. Bakit sino nagtatanong na church? Oo, may bago lang yan sa nagtatanong. akin.
Ito, taga Batangas City, si Brother RR Mendoza. Yan. Taga Batangas City Central. Okay. Ano po? Oo. May po, mga So, kapatid. Nag-iisip ako kung anong araw sa May. Pupunta po ako dyan. ayan So mga kapatid, sa May, antay lang po tayo ng update ng ating kapatid. No? Ako naman ho, mga kapatid, ay nakuha din ako layman dyan sa Muntinlupa, no? Dyan po sa PhilInvest, sa iglesia natin sa PhilInvest na kailangan daw ng pagdalaw. At ito, mga kapatid, yung ating paglilingkod sa nito nakaraan, sa San Miguel, Bulacan, at ngayon din, ano ba yung recent church mo, kapatid na Mark, na pinuntahan? Nakita ko kasi sa page mo, may recent church ka na pinuntahan na nakaraan. Ngayon po, sa nakaraan pong linggo po mga kapatid, ay sa aming pong hometown, doon sa hawak ko pong church, sa Okay, so hindi ko alam kung sino ang nawala, kung ako o si Brother Mark ang nawala, pero tutuloy po natin ang... Okay. Hello, Brother Brother Mark? Mark. Dinig ka, bro. Dinig ka. Hello. Ay, tuloy ko po mga kapatid. Ang inyong pong lingkod ay madalas po ako ay narito sa Camarines Norte sapagkat dito po ako na-destino, kami ng aking asawa, bilang isang church school teacher o missionary Norte 3, Denmark. Kung kayo po ay may mga imbitasyon mga kapatid, ay Sige, Brother mga Mark. church, ay ipanalangin natin sa Panginoon na sana ay hindi din kami abad ng area para kami po ay makapunta po sa inyo. Ayan. Okay, maraming salamat, Brother Mark, no? Actually, kapusta tayo sa oras, mga kapatid, mga kaibigan, dahil isang oras at kalahati na tayo nagpo-programa. Pero maraming salamat sa inyo. Ang inyong maliit na lingkod ay abangan po ninyo sa ASK, sa ayon sa kasulatan, kasama si Brother Fernando B. Camacho Jr. at si Brother Raymond Cada sa susunod na linggo. At gayon din sa Malakas sa Sigaw, sa ating radio program, kasama si Brother Alfred Ducusin. Pagpunta ho natin ng Muntinlupa, no? Start na po tayo dyan sa ating ministry sa radyo na ang Malakas na Sigaw o yung The Loud Cry Ministry International. Ayan. So maraming salamat mga kapatid, mga kaibigan. Ito po ang episode 2 ng Ayon sa Nasusulat. At bago po kami magtapos, ay hindi po natin kakalimutan pasalamatan ang nagbigay sa atin ng pagkakataon na umere sa ganitong platform at nagbigay ng lakas sa atin sa araw na ito. Okay, Mark, pwede ba pakisuyo? Ikaw na ang manguna sa ating panalangin dahil ako na nag-opening prayer kanina. Sige kapatid. Bago ako, Brother Denmark, na closing prayer ay gusto ko lang po na sabihin lang po sa mga ginigilo nating taga-subaybay na after this po mga kapatid, alas 9, dapat sana ay alas 7 hanggang alas 8 ay may Sabbath School program po ako sa The Circus Ministry. So alas 9 po mga kapatid ay magpo-program po ako para masubaybayan po natin yung ating lesson 3 sa The Great Controversy. So yun lang po, binigyan ko lang po kayo mga kapatid ng idea sapagkat after this ng program, meron din po tayong kasi kino-cross-post ko po itong program ng The Circus Ministry sa ayon sa nasusulat para masubaybayan po ninyo yung ating pag-aaral po sa lektura. So yun lang po, Brother Denmark. So tayo po mga kapatid ay dadako na po sa ating pong pangwakas na panalangin para po sa ating pag-aaral. Tayo po yung manalangin mga kapatid. Dakila naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat.
Nagpapasalamat po kami ng marami, Panginoon, sapagkat napakabuti niyo po sa amin. Ang kaalaman ng langit, patuloy niyo pong ipinagkaloob sa amin ni Brother Denmark, na bagaman kami ay taong makasalanan, hindi karapat-dapat sa iyong biyaya, Panginoon, ngunit dahil sa iyo pong biyaya at habag, Panginoon, kami ay naging karapat-dapat na magpahayag, Panginoon, ng iyong mga salita. Naging karapat-dapat kaming lahat, Panginoon, sa iyo pong kaligtasan na iniregalo po sa bawat isa sa amin. Salamat ng marami, Panginoon, sapagkat ang katotohanan na matagal mo na po, Panginoon, na ipinapangaral sa mundong ito ay ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, ni Brother Denmark na ipahayag ang mga katotohanan ito upang maging daluyan ng kaalaman at ng kalinawan sa mga kapatiran namin na nagsusuri ng iyo po mga salita. At maging sa mga hindi namin kapanampalataya na seryosong nag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, na ang programa pong ito ng ayon sa nasusulat ay maging daluyan ng mga pagtutuwid, ng mga maling aral, mga pagpapahayag ng katotohanan, at ang tunay na aral na nagmumula sa banal na kasulatan ang maipahayag ng programang ito sa himpapawid. Dalangin namin, O Diyos, na ang mabuting kalusugan ang patuloy pong ipagkaloob sa amin. Lalo tigit, kami ni Brother Denmark na nagdadala ng iyong pabalita, ganun din ang amin pong mga ginigiliw na taga-subaybay na patuloy na nakikinig ng iyo pong programa sa ayon sa nasusulat at sa iba pang mga programa ng inyo pong banal na iglesia sa sanlibutan ito. Dalangin namin, O Diyos, na ang mga talatang napakinggan po ng amin pong mga ginigiliw na taga-subaybay ay makatulong po na lumago po sila, Panginoon, sa biyaya at pagkakilala sa iyo, Panginoon. Dalangin din namin na ang bawat pamilya po na kinabibilangan ng bawat isa amin ay patuloy pong pagpalain, ingatan, at ang aming mga hanap buhay, Panginoon, ay patuloy niyo pong gabayan upang patuloy kami, Panginoon, na makapagtugon ng amin pong mga personal na pangailangan at kami din ay makatulong sa inyo pong banal na gawain, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na sa susunod na linggo ay patuloy kami magkasama-sama ng mga kapatid sa programa pong ito ng ayon sa nasusulat upang kami ay masayang magtalakayan at magpuri sa inyo pong banal na pangalan sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong mga salita. Patawarin kami, O Diyos, sa aming pong mga pagkukulang at pagkakasala. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, abangan nyo si Brother Mark sa The Scriptures Ministry ngayong alas 9 sa kanyang programa sa Scriptures Ministry. Yung ating Sabbath School lesson, mga kapatid, no, napakahalaga ng ating Sabbath School lesson sapagkat ito tumutukoy sa The Great Controversy. So, Brother Mark, at sa ating mga kapatid, sa ngalan ng ating ministry na ayon sa nasusulat, maraming salamat sa inyong panonood and God bless sa inyo pong lahat.